Hey, good afternoon everyone. Pakita ko lang sa inyo ngayon. Today is July 18. So, saktong-sakto kasi talaga. Ngayon ay 444. Nakita nyo 444. Ngayon kasi nag-pull ako ng cards. Pakita ko lang. Pull ako ng cards. Tatlong spread. And then nakapag-journal na din ako. Intention na ngayon for saktong 444. Hindi ko dapat to i-share. But I figured out that this message is not for me. Ko siyang i-share for some reason kasi nag-pull ako ng cards, ng 3 cards ngayon kasi I normally do pulling cards every day as part of my divination and self-reflection. Na lumabas tong for some reason lumabas tong Pentacles, suit, isang suit card, Pentacles upright, Page of Pentacles, and then I also have this reverse card na suit card na din na Queen of Pentacles. These are all money, career, earthy, and then isang major arcana na upright, reverse na the Sun card. So, habang nag-journal ako, nagbabasa ako kung ano yung message na makukuha ko dito sa tatlong cards na to. As I go along, may mga downloads ako nakukuha na this is not really for me eh. So, I was supposed to keep this or keep ko na lang for my own growth. Kasi ganun ang ginagawa ko everyday. May mga self-reflection ako for at least 1 hour man yan siya ginagawa. It's similar to prayer na din siya for my personal growth. It's just so happen na habang nag-journal ako, iba yung downloads ko. Habang binabasa ko yung cards na nangungusap sila, iba siya, hindi siya for me. So I decided tamang-tama 444. So it's a protection. Protection siya. It's just a line talaga na sabi ko kasi I'm starting to grow in silence na lang. So self-reflect, mga ganun. Kaya I do journal na lang. It's just so happen that this spread na nabunot ko ay hindi talaga siya for me. Hindi siya for me. So I think this is something that I have to share. Let's start with the Page of Cups. Sana makita niyo yung reverse kasi nung itong Page of Pentacles. So this is actually young. So ang nakikita ko ditong ginornal ko lang siya. May warning lang ako sa mga maglalabas ng pera. Hindi ko alam kung nailabas mo na to or ilalabas mo pa lang kasi hindi ko ma-figure out kung tapos na to. Ito ba ay nasa, kasi nag-overlap yung present, nag-overlap yung current, nag-overlap yung future. So kung sino man yung makabasa, sino man yung makinig nito or sino man yung maka-resonates nito, I'm not really sure. Sorry kung na-late ako ng posting nito or ngayon ko lang siya na pull. Pero ito ang nakikita ko, pwedeng natapos na to, pwedeng kahapon, pwedeng ngayon, kasi or whatever closer to your reality. Kasi sabay-sabay siyang nangyayari, yung past, present, and future, sabay-sabay yung nangyayari, pero it's just a different frequency. So, ang nakikita ko lang dito is, matagal mo na tong pinag-ipunan, may related to sa pera ha, related to sa business, it's more of Pentacles, earth. So, pwedeng pera to, hindi to career, it's not about, possession. It's more of pera talaga siya. Literal na pera to na pinag-ipunan mo na to before dahil i-invest mo na siya. Hindi ko alam kung na-invest mo na to, i-invest mo pa lang or plano pang ma-invest. Pero this money is actually sinave mo to. Hindi ko alam kung nilagay mo to sa bangko, nilagay mo to sa mga government fund, but ang balak mo dito ay i-withdraw mo to, then i-invest mo siya. Dahil na-convince ka ng isang pwedeng kaibigan or mas malapit sa'yo or pinagkatiwalaan mo na mas inatake ang emosyon mo. So, ngayon, ilalabas mo tong pera na to for the thinking na mag-grow itong pera na to. But no, mapupunta siya sa darkness talaga. You will end up into drown. Medyo malalim to, medyo madilim siya. I'm so sorry to tell, medyo madilim. The sun reverse signifies na medyo madilim tong pupuntahan ng pera na to. Because of the wrong decision na gagawin mo dahil nagpadaig ka sa emosyon, pwedeng yung pera na pinag-ipunan mo na to, bata ka pa lang, pinag-upunan mo na to, pwedeng bata ka pa lang or during your youth mindset, yung parang laban na laban ka, pinag-ipunan mo to, mas malaki yung porsyento nito
pinagtrabahuan mo to, nagtabi ka para sa negosyong ito. Ngayon, dumating ang panahon na may maglalapit sa'yo na mag-offer. Pinag-isipan mo to, but hindi gamit ang utak, ginamitan mo yung puso nito. Mas pinapairal mo yung intuitive skills mo dito at pinairal mo yung soul, yung mga medyo higher self or intuition. But hindi nagkakamali ang higher self, but this is just only a warning for you na ito yung matututunan mo dito. There's always a lesson din naman kung gagawin mo to kasi pwedeng nagawa mo na to, ito, nandito ka na sa reverse sun, nasa dilim ka na panahon ngayon dahil nga sa maling desisyon. But sa mga hindi pa nagawa, wag nyong ilabas ang pera na pinag-ipunan nyo na to, na bata pa, matagal mo itong pinag-ipunan dahil pangarap mo to, dahil na pressure ka sa investment na to. Pwede mong ilabas ang pera dito dahil ang investment mas malaki. Akala mo yung ROI niya is mabilis, malaki, and then there's a lot of flowery words. Pwedeng words na nakakabulag, na minsan nag-overpower ang emosyon mo. Medyo may peer pressure din dito dahil siguro pinapakita mo dito na ito na yung bouncing moment mo, dahil matagal mo itong pinag-ipunan, baka ito na yung magbe-break ng cycle dahil sa daily routine mo, may pagbabago na gustong gawin. Pero hindi to tamang desisyon kung ang desisyon na pinagbasihan mo ay hindi data-driven, hindi siya factual. Gamitin natin ang pagiging lalaki, logic. Kailangan na tayo logical muna ngayon, pagiging masculine energy muna. Kailangan mo natin embody ang masculine energy. Decide based on logic muna ang pangunahin natin, hindi intuitive muna. It's okay to naniniwala kasi ako na ang intuition is still a guide from the spiritual realm But in this case, since involved dito ang physicality, there's a lot of deception kasi sa physicality So for now, use your masculine energy. That means yung pagiging logical, pagiging directive, pagiging protective, yung power na yon, yung protect the temple, medyo protektahan mo muna kung ano yon. And if you decide based on data, based on factual, hindi muna tayo sa emotion or gut feel. There are instances na gagamit tayo ng gut feel or intuition, but not in this moment kasi may involved tong physicality. So physical realm, so that means na may maraming deception kasi iba-iba tayong goal dito sa mundo So whatever, kung sino man yung nag-convince ngayon, step back ka muna, ma'am. Make sure na kung maglalabas ka ng pera, documented. Kasi kailangan nating tong putulin yung Queen of Pentacles na reverse para hindi ka madire-diretso dito sa Sun reverse. Lalo na major arcana tong Sun. So, pwede ito yung kahinatan. But there's always a lesson kung ito nandito ka na ngayon sa reverse Sun na to. Pwedeng may lesson, there's always a lesson about it. But sayang din kasi dahil dito pala matagal na Baka kasi, para maiwasan din ba, it's just only a warning. So, it's just up to you kung anuhin mo pa rin siya, ilalaban mo pa rin to, kung ito pa rin ang gagawin mo, yung magbe-base ka pa rin sa gut feel intuition para sa pagdating sa investment na to. Ang sinulat ko dito, kasi maaga or dati mo na tong pinag-ipunan or plano or pangarap mo to na pentacles. Ayan, pangarap mo na to. Pero imbes na liwanag yung makukuha mo, which is the sun, reverse kasi siya, pwedeng mapunta ka doon sa pinaka deepest, darkest moment because of this wrong decision. There's no wrong or right kasi everything has a reason Pero as much as possible, nasa sayo na rin pa rin yan. Kung i-go mo, kung ano, basta these are just only map para at least, yung risk ay hindi ganun kalala or yung impact ay hindi ganun ka-overwhelming. Pwedeng ipaghandaan, pwedeng ikaw pa rin mag-decide, but these are all the reading. Kung sino ka man, pretty sure mag-resonate sa'yo to. Hoping kasi medyo scam siya. Because you keep chasing din ito The more you chase, you attract people that are also chasing the same thing.
And if hindi logical ang iyong decision, it will end up into a reverse sun. So, ingat lang po. Pasensya na. Random 444. Protection to everyone.